Pilipinas, may salang tiradyo sa Pilipinas. Usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bago magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kawalang God. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, 1 ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship o YMF. Ihatid sa inyo ngayon ang kasaysayan ng Israel at ang mga pinanggalingan ng Biblia sa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang emperor ng Roma, partikular sa panahon ni Constantine, ang mayakda o founder ng Christianity. Hinango sa aklat ng World History, Merriam-Webster Dictionary International Edition, at ang Bible, pati ang Ryrie NIV Bible at MBB version at iba pang referensya ay ang internet na weminister.com narito. Ang Israel, particular sa Jerusalem, Judea ng Israel, kung paano ang ating Mesiyas sa lugar na ito isinilang at mula rito ang kaligtasan ay naikalat buong mundo, kung saan ito ang binanggit ni Apostol Pedro na mababasa sa Biblia, Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, narito, verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ni Yahweh sa mga tao upang maligtas. Ang pangyayaring ito ay naganap noong mga panahon ng pagkatapos umakyat sa langit ng mahal na Mesiyas. Sa Biblia pa rin, Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 16. Nangyari, si Juan at Pedro ay pumunta sa templo ng mga alas 3 ng hapon para sa oras ng panalangin. Nang makita nila ang isang lalaking lumpo mula pa sa pagkasilang at humingi ito ng limos sa kanila, bigla siyang tinitigan ng dalawa sa pag-aakalang lilimusan siya ng mga ito. Subalit, sinabihan nila siya, "Kintot pila, wala ako, ngunit kung ano ang meron ko, siyang ibibigay ko sa iyo."
Sa pangalan ni Yeshua na Mesiyas na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Walang ano-ano'y nakalakad ang lumpo at nagtaka ang mga tao nang makita ang milagro. Agad naman nagkaroon ng pagkakataong ipangaral ni Apostol Pedro sa mga taong nakapaligid sa kanila at sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Wala sa amin ang kapangyarihan at hindi rin dahil sa aming kabanalan nakalakad ang lumpong ito. Ang inyong isinakdal at itinakwil ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao, pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay, ngunit siya'y muling ginuhay ng Yahweh. At saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan na Yeshua ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig sa ating Mesiyas, ang mahal na Yeshua, alubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita ani ni Pedro. Maring ay hindi ninyo naunawaan ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Gayunpaman, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal ng pinayag ng Yahweh sa pamagitan ng mga propeta na ang Mesiyas ay kailangan magdusa. Ang propesiya na mababasa sa Isaiah Kapitulo 53, versikulo 5 hanggang 12, ang aklat ng Isaias ay isinulat taon 760 up to 680 or 680 up to 760. Kaya lamang pabaliktad ang ating bilang dahil sa tayo ay nagbibilang sa taon BCE o ang taon na wala pa, hindi pa dumating ang Yeshua. Bago pa dumating ang Mesiyas, narito ating bisahin ang propesiya na daranasin ng Mesiyas. Isaiah 53 verse 5 up to 12 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya, ngunit ipinataw nga ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan na tayo ay dapat ang tumanggap. Sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad niya ay tupang nakatakdang patayin, parang kurderong hindi tumatotol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Sa verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalayaan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sa verse 9, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghirap ay kaloban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang malalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Verse 12,
Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, makapangyarihan sapagkat gustong loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin pa na sila'y patawarin. Ang pangyayaring nakalakad ang lumpo ay naging bantog sa buong Jerusalem. Kung kaya't gayon na lamang ang pagkadismaya ng mga paring Hudyo, mga kapitan ng bantay ng templo at ng mga Sadusiyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, lalo na't dinaranas ang mga bilang mga tagapagsunod sa kanila at mga naniniwala sa kanila na umabot pa ng mga 5,000 ang mga lalaki. Lalo pa silang nagalit ng itinuro nga ito na si Yeshua ang Mesiyas, ang nabuhay na magmuli mula sa mga patay. By the way, ang mga Pharisee ay naniniwala sa mga angels at sa pagkabuhay na magmuling, subalit ang Sadusiyo ay hindi. Nagtipon-tipon ang mga pinakapunong saserdote kasama ang tagapagturo ng kasulatan, mga namumuno sa bayan, punong pari, si Caiaphas at marami pang leaders. Kaya dinakip nila si Juan at Pedro at kinabukasan ay pinaharap sa kanila. Tinanong, ang sabi, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Sumagot sila, anya, ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling sa kapangyarihan ng pangalan, Yeshua, ang Mesiya, na taga Nazareth, na inyong ipinako, ngunit muling binuhay ni Yahweh. Ito ay mababasa sa Biblia, Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 12. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangan na ipinakita ng dalawang apostol, ni Pedro at Juan. Dahil pangkaraniwang tao lamang ang mga ito ay hindi nakapag-aral, mga dating kasamahan din ng ating Mesiyas. At dahil sa hindi maikaila ang pagkapagali sa lumpo, minabuting kontrolin na lang at huwag nang ikalat pa ni magsalita kanino man sa pangalang Yeshua. Sa kadahilanan sa kadahilanan wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa at ang mga tao ay hindi magkamayaw sa pagpupuri kay Yahweh dahil sa milagrong ipinamalas sa kanila. Ay sinikap muling pagsabihan ng mahigpit na huwag silang huwag nilang ikalat. Ngunit muli silang sinagot ng dalawa at sinabing, kayo ang humatol kung alin ang tama, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa makapangyarihan, dahil hindi namin pwedeng hindi ipahayag ang aming mga nakita at narinig. Tinawag na Cephas sa Aramaic o Rock sa Ingles si Pedro. Sa Biblia din, Aklat ng Matthew, Kapitulo 6, versikulo 13 hanggang 20, mababasa ang pakikipag-usap ng Mesiyas sa kanyang mga apostol o disipulo. Kasama ang pagtatanong sa kanila kung ano ang sabi ng mga tao patungkol sa kanya. Sumagot sila at ang sabi ay, kayo ay si Juan Bautista at iba ay sabi, ikaw si Elias at ang iba ay sabi, ikaw si Jeremias sa isa sa mga propeta. Kaya tinanong uli sila ni Yeshua, para sa inyo, sino ako? Si Simon Pedro pa rin ang sumagot, kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Yahweh, ang makapangyarihan sa buhay at agad siyang makapangyarihan na buhay at agad siyang sumagot.
Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa inyo ng sinumang tao, kundi sa aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo, ikaw ang Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot din sa langit. Ang unang propesiyang ating binasa kani-kanina po lamang ay hinango sa Biblia, aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, versikulo 5 hanggang 12, ipinapahayag ang patungkol sa pagdurusang kaharapin nga ng ating Mesiyas dahil lamang sa ating mga kasalanan. Kung kaya't walang isa man sa silong ng langit na sukat ikaliligtas mula sa kaparusahan walang hanggang sa impyerno, sanhi ng kasalanan na gawa ng tao, kundi sa pamamagitan lamang sa dugo ng Mesiyas na si Yeshua. Ito ay dahil sa kasunduan ng Ama sa Pangalawang Testamento na kung walang pagbububo ng dugo ay walang magaganap na paglilinis sa kasalanan ng tao. At ang dugo na nag-iisang banal na Mesiyas siyang pinatubos para sa lahat ng kasalanan ng tao, buong mundo. Ngunit hindi ito mapapasa atin kung hindi rin tayo matututong lumapit, magpapakumbaba upang humingi sa Kanya ng kapatawaran. Dahil ang kasunduan ng Ama ay walang pagpapatawad sa kasalanan kung walang pagbububo ng dugo na mababasa naman sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22. Kakailanganin ang ating pagtanggap sa Kanya bilang Siya ang ating tagapagligtas, tagapaglikha, alinman sa nagkatuwang tao. Ang propesya sa Isaiah 53, versikulo 5 hanggang 12 ay naganap taon 760 up to 680 bago pa man dumating ang Mesiyas sa ating mundo, hanggang maisulat ang mga katagang nabasa sa Lucas 16:16 narito. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Yahweh, at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Pagkalipas ng 24 na taon pagkatapos na umakyat sa langit ang Mesiyas, si Nero ang kasalukuyang emperor ng Roma taon 54 hanggang 68 AD o CE, Common Era, ang ating kapanahonan ngayon. Dumanas ng matinding kapighatian ang mga Hudyo sa kamay ni Nero. Gayon nga, ang sinapit din ni Apostol Pedro, pinatay siya ni Nero ng Roma ng taon 66 AD pagkatapos maganap ang malawakang sunog sa Roma taon 64. Ipinaakong pabaliktad ang ginawa ni Nero kay Apostol Pedro para sa kabatiran po ng lahat. Si Apostol Pedro ay Hudyo. Isang Hudyo, isa sa mga 12 disipulo ng ating Mesiyas. Tinawag siya sa mga sumusunod na pangalan. Apostol Pedro, na may orihinal na pangalan Simon, ngunit tinawag siyang Cephas sa John chapter 1 verse 42. Cephas sa Aramaic na ibig sabihin ay rock sa Ingles. Petros sa Grek, may asawa na mababasa sa unang Korinto, Siyam, verse 5. Kapamilya niya si Andro. Isa siyang mangingisda. Una siyang nakita magkasama sila Andro na kapatid niya sa sinabihan ni Yeshua na, halika, sumunod ka sa akin. Ay gagawin kitang namamalakayan ng tao.
Sa aklat ng Lucas, ipinahayag na kasama-sama sila ni Santiago, James at Juan, si Andro na kanyang kapatid ay disipulo man din ni Juan Bautista na mababasa sa Juan 1, Kapitulo 1, versikulo 40 hanggang 42. Lumakad si Pedro sa tubig sa Lucas mababasa, Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 25. Pagkatapos ng pagkabuhay na magmuli, si Pedro ay nag-decide na bumalik din sa pangingisda na mababasa sa Juan Kapitulo 21 verse 3 kasama ang iba pang mga disipulo. Siya din may kasama ni Thomas, Nathaniel, James at John at dalawa pang ibang disipulo kung saan nagpakita muli sa pangalawang pagkakataon pagkatapos ng resurrection sa kanila. Siya din nakasama sila James, John, na kapatid ni James ang nakakita ng mapuno ng kaluwalhatian ng kapangyarihan na nagmukha siyang sinag ng araw kung saan nag-appear si Moses, Elijah na nag-uusap at si Yeshua sa mababasa sa Matthew 17 verse 1 and 3. Nakasama din siya, si Pedro, sa garden ng Gethsemane na mababasa sa Matthew 26:36 up to 46 na sinabihan to keep watch while he prayed. Peter, James, and John ang mga kasama niya. Si Pedro din ang 3 bisis niyang ipinagkanulo ang Mesiyas na mababasa sa Mark chapter 14 verse 72. Nang ito'y siya itinanong, nakasama siya ng Mesiyas, kanyang ipinagkanulo ng 3 bisis ang mahal na Yeshua. Si Pedro din mula sa Jerusalem, the day na araw ng Pentecost, 30 AD, na marami ang na-convert sa mga paniniwala ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan na umabot ng 3,000, ng 3,000 nga, mahigit pa. Kasama ang na-rebuke na mag-asawang sina Ananias at Sapphira nang siya mismo si Pedro ang gumawa na siya'y nag-rebuke sa kay Ananias at Sapphira patungkol sa kanilang pagsisinungaling sa pera na tinanggap mula sa pinagbintahan ng lupa na mababasa din sa aklat ng Gawa, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 16. Si Apostol Pedro din, kung saan ang kanyang paglalakbay sa kanyang mission ay mula sa Jerusalem tungong Lydia, 46 kilometers away from Jerusalem upang tingnan ang mga mananampalataya na nagkalat at dahil sa persecutions ng Nero at patungong Lydia nang pinag-uusig na sila ni Saulo na di kalaunay naging na-convert din, na naging manampalataya kay Yeshua, si Saulo na naging Paul dahil sa pakikipag-usap rin ng isang Tabeta, mananampalataya na dumaan muna si Pedro sa Lydia na mababasa sa Gawa 9:32 hanggang 37. Mula sa Jerusalem patungong Lydia nga ang kanyang missionary journey ni Pedro. At mula dito, tumuloy siya sa Caesarea sa sakop ng Filipos. Ang lugar din na ito ay minsan ay narating din ng Mesiyas kung saan dito niya tinanong ang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya, na sinagot siya ni Pedro na kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Yahweh, ang makapangyarihan na buhay, na mababasa nga sa Matthew 16, versikulo 13 hanggang 20. Isang araw din nilakbay ni Pedro. Dito rin nagkita si Cornelio, isang Roman military leader na convert sa gospel at naging manampalataya. Mga kapatid galing sa Jupa kasama niya at nagkita-kita nga sila ni Cornelio sa Caesarea.
Pagkatapos, nagpatuloy si Pedro sa kanyang paglalakbay sa kanyang mission sa Antioch. Taon 34 AD, pagkatapos sumakyat ng mahal na Yeshua. Na kung mababasa natin ang Biblia sa Gawa 11, versikulo 26, unang tinawag na Mesianic ang mga mananampalataya doon. Ang iba na may naniniwala na si Pedro ang unang Pope ng Catholic Church. Subalit, ang world history ay nagpapaliwanag sa mga bagay na ito dahil nga taon 30 pa lamang naisilang ang Catholic Church o Roman Catholic Church. Wala pong Christian believers sa kadailanan. Ang Rome ay pinamumunuan pa lamang ng mga emperor. Puro pa emperor ang mga namuno at wala pa ang Pope the time. Sa katunayan, ang world history at history ng Rome ay nagpapaliwanag na polytheism ang kanilang paniniwala at kanilang pinipersecute ang mga Hudyo na kasama si Pedro ay isang Hudyo din na bagamat monotheism, pagdating ng Mesiyas, pinaniwalaan din naman siya na siya ang tagapagligtas na pinadala ng Ama. Messianic kung tawagan ang naniniwala sa kay Yahweh, kay Yeshua at Espiritu. Sa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang emperor sa Roma, wala pong Pope noon dahil ang Pope ay nagsimula lamang na noong 600 AD o 570 years pagkatapos na umakyat ng mahal na Yeshua at pagkatapos na namatay si Pedro. Kung saan ito ay sa Italy ang Papal territories, hindi sa Rome. Ang malayo ang Rome sa Italy at si Pedro ay hindi nadako minsan sa kanyang missionary journey sa Italy. Nadako nga siya lamang hindi sa Italy kundi sa Roma. Mula sa Roma patungong Italy ay may 5,637 miles distance. Kung kaya't hindi rin nakarating sa Italy si Peter, kung saan nandoon ang Papal territories simula noong 600 AD. Nagsimula ang Pope sa 600 AD, maging sa panahon ni Emperor Constantine na siyang nagdeklara ng Christianity o Christian religion. Subalit, nangyari ang Christian religion, naman ito years 306, si Constantine, ang author ng Christianity na naganap ng year 306. CE, Common Era o sa ating kapanahunan. Pagkatapos, namatay na si Yeshua, kasi AD after death, at Pedro. Dahil si Pedro, panahon pa ni Emperor Nero ng taong 57 up to 68 AD at pinatay ni Nero si Peter taon 64. Nung bumagsak ang imperyo ng Rome taon 476 AD after that, ang Italy na malayo sa Roma at pinamumunuan ng Pope ay nabuo ng mga magkakahiwalay na mga syudad. At nabuo lamang ito noong year 1871. Subalit, 10 years bago pa ito naging buo sila sa palibot ng Papal territories, Italy, hindi kasapi ng Rome Bagamat iningatan din ito ng French troops noong mga panahon ng World War. And then nung panahon ng 1871 ng French troops at umalis din sila after 10 years, kaya nabuo sila sa taon ng 1871. Akin nang nabanggit, naging isang kaharian ang Italy at ngayon isa ng bansa o pinakamaliit na state
sa buong mundo ang Vatican. Si Pedro pa rin, pagkatapos sa Antioch, ay nagpunta sa Ephesus. Pagkatapos sa Antioch, nakarating siya sa Ephesus, ang kanyang missionary journey. At pagkatapos tumuloy sa Corinto, at ang huli ay sa Rome, ngunit hindi sa Italy, kung nasa naroon ang papal territories. Kung kaya't hindi rin siya ang naging unang pope dahil alam ni Pedro na ang kanyang natutunan na mga turo ay sa mahal na Mesiyas ay malayo sa polytheism o pagsamba ng marami o mahigit sa isa o pagan ayon sa world history. Referensya katulad ng mga emperador kung saan sila din ang kaunti ang katulad saan sila din ang kumitil kay Pedro sa pamamagitan kay Emperor Nero. Taon 64 ay ang Pope sa Italy ay taon 600 o 6th century naman ito nagsimula at sa Italy malayo din sa Rome kung saan ang pinakahuling missionary journey ni Pedro ay sa Rome. Ito ay mababasa natin ang tulad ng nabanggit ko sa World History, The Beginner's Guide, ver.viewbible.com at sa kasaysayan ng Biblia. Dito tayo pansamantalang natapos sa unang bahagi ng ating Yeshua the Messiah, ang salita ni Yahweh. Antabayanan po natin ang ating pangalawang bahagi, ang ating pag-usapan natin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa mga services nila. Family reunion, barkadahan party, may swimming pool, pwedeng maligo ang mga may gustong mag-outing. Baril-barilan hindi bala na totoo kundi paintball. Sa mga nag-aaral ng kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-insayo o labis pang mapaunlad sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours ay nagsimula ng 10 up to 5 p.m. May Facebook, ang J&J Paintball Park. Search nyo lamang po ito at ito ay pag-aari ng RLJ. Shalom, 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 Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom. Narito na po muli tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang pag-usapan natin. Ngunit bago po tayo tumuloy, nais natin pakinggan ang mga
mga kapitulo, Matthew 24, 40 up to 41, and then Matthew hanggang verses 29, and then 31, 27, at ang Matthew 24, verse 13. Pakinggan po natin ang babasahin para sa atin ni Sister. Matthew 24 verse 40 to 41. Niadtong panahon na duha ka tawo nagtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Verse 41. Duha ka babayi nagaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Matthew 24, verses 29, 31, and 27. Matthew 29. Unya tapos gayod sa kasakitan ni adtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Verse 30. Unya motungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug maghilak ang tanang banay sa yuta ug kakita sila sa anak sa tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom dakong himaya. Verse 31. Unya tingog ang dakong trompita ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili ng katawhan gikan sa tanang dapit. Verse 27. Kay ang anak sa tao moabot sama sa kilat mukilab adlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Matthew 24, verses 37 up to 38, 36, verse 13, and 39. Pakibasa. Matthew 24, 37 to 38, verse 27. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. Verse 38. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao magpadayon na naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug ang pag-inom, ang pagminyo ay hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Verse 36. Apan walay tawo nga masayod kanus moabot kadtong adlaw, taknaa bisan ang mga anghel sa langit, nabisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Matthew 24 verse 13. O gitapos ni Yeshua ang sumbingay sa pag-ingon, usa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Verse 39. Wala sila masayod na nahitabo hangtod nga ang lunop moabot o ibanlas kanila. Tanan sama unya niini ang mahitabo ingon pag-abot sa anak sa tao. Matthew 24, verse 13, Matthew 24 verse 20. 13. Okay. Ang inyo pong narinig ay
paulit-ulit na ito, bali review na lang natin to para to sa lahat. Wala tayong pinatatamaan kahit sino ka, Roman Catholic ka, born again Christians, lahat ito, buong mundo. Dahil ang katuruan na sa kanyang pagbabalik ay para to sa lahat. Na dapat pakinggan ng lahat. Huwag na tayo yung tipong pipiliin nyo pa yung magpipreach sa inyo kung sa tingin ninyo ay yung mga pastors, mga ministers, mga elders ay nagdadala ng kanyang salita. Wala po tayong verse na matatawag na pipili po tayo ng mga preachers as long as ang word, ang Biblia ay binibigay at ang bunga nito ay pamumuhay ng may kabanalan. Kabanalan ang pinaka-first na purpose sa ating pag-aral ng mga salita niya dahil ang salita niya ay banal. Kaya kanina ay napakinggan natin na ang dalawa, yung isa, nawawala. Na-review na lang po ito natin kasi natalakay na po ito nung nakaraan, no? At walang nakakaalam. Ang patuloy na pagpapalala ng ating Mesiyas na patungkol sa kanyang pagbabalik, nawa ay siyang ipapangaral ngayon ng lahat ng mga nagdadala ng salita niya. At dahil ito na ang panahon na tinutukoy niyaon na dapat makasanayan marinig ng lahat ng tao, buong mundo, ang ganitong pangaral, ang kanyang pagbabalik sa lahat ng mga lingkod niya na tinawag mangaral, mabuting balita ay, ng kaligtasan ay talakayin hindi lamang ang buhay kabanalan kundi ang purpose na bakit ang pamumuhay kabanalan ay mahalaga sa mga panahon na ito. At dahil sa pagdating ng mahal na Yeshua ay susunduin ang lahat ng mga banal. Huwag natin itong isang tabi dahil ayon sa kanina ng nabasa ay yung parang katulad lang nito ang panahon. Ang iba na nag-aasawahan, no? Ang iba kumakain, ang iba nagiinuman, parang ganito. Pero bigla lang darating ang ating mahal na Mesiyas upang sunduin ang lahat ng banal. Kung kaya, ang Matthew 24 verse 20 Matthew 24 verse 20. Busa pag-ampo kamo sa Yahweh, nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tintugnaw o sa adlaw nga ipapahulay. Ang ibig sabihin po nito ay, yung pagdating po ng mahal ni Yeshua ay sasabi sa inyong mga personal na buhay, huwag po ninyong sabihin, wala pa naman, hindi pa naman siya dumarating. So, gagawa ka lang muna ng mga kalayawan, no, sa iyong sarili. Hindi po ito. Ito po ay, dahil kung yun pa lang, yung ibig sabihin ng taglamig na ikaw ay nanlalamig, no? Nanlalamig ka sa iyong panampalataya, hindi dapat matumaon ng kanyang pagbabalik. O di kaya, ang pagsamba na sa sinasabi na araw na sa pagsamba o araw na ikaw ay ma-revive, hindi ka po madadala sa kanyang pagdating. Kahit pa yung araw pagdating niya, doon ka palang ma-revive, o ikaw ay makabalik sa kanya, hindi na po kayo masasama. Sasabihin po natin sa inyo, hindi na po kayo makakasama sa kanyang pong pagbabalik, sa kanyang pagsundo. Dahil ang kanyang susunduin lamang ang yung mga taong may namumuhay na may totoong pananampalataya, buhay na pananampalataya na may bunga na kabanalan sa ating buhay. Ang pangatlo ay ang Lucas 21 na babasahin din ni Sister Nora, 25 up to 28. Ating pakinggan. Lucas 21, 25 to 28. Ang pag-abot sa anak sa tao. Verse 25. Adunay unyay mga ilhanan diya sa adlaw og sa bulan og sa kabituonan wadan sa paglaom ang mga nasod ug
mga lisang ang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Verse 26. Panguyapan ang mga tawo tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. Verse 27, unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan diya sa panganod. Verse 28, inigsugod ang pagkahitabo ni ining mga butanga tungod hangtod kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Isa din sa mga magaganap sa ating kapanahunan na ito na nga ngayon ay ang tinatawag na Cold War. Tagisan nito, kaya hindi ito namalayan ng buong mundo. Ang Cold War na tinatawag between America and China na hindi ito namalayan dahil ito ay tagisan nito ng talino na paggawa ng microchips na kung saan dahil sa microchips ay ang dalawang bansang ito ay nanatili at ang iba pang mga bansa nanatiling naging tahimik ngunit mapanganib, no? Dahil sa ang mamabasa natin sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2 na Cold War, isa sa mga magaganap sa ating kapanahon at nagaganap na nga sa ating kapanahon ngayon kung bakit kakaunti lamang nakakalam nito, no? Ito ay paglalaban-laban ng mga bansa, Amerika, China, Germany, Japan, Taiwan at Netherlands, ang Finland, mga higanting mga bansa na tahimik kung kumilos, bagamat magkakampi-kampi maliban sa China at Russia at iba pang bansa na tinatawag natin na nabanggit ko yung BRICS. Ito ay patungkol sa talino na palumikha ng makabagong teknolohiya, ang bagong tinaguriang oil, hindi lingid, hindi liquid na oil, kundi isang maliit na silicone, ang microchips. Sino ang may pinaka-advance? Mayroon ito ngayon. At bakit ito pinag-aawayan at pinagkakaguluhan sa ngayon at maging sa panahon na hinaharap? Ang microchips kung saan ang prefix micro, meaning maliit na manipis na chips na may silicone in it, na inilagay na siyang tinatawag na may taglay na magic upang tumugon sa ating mga pangailangan sa araw-araw pagdating sa iba't ibang datos na inilagay sa isang pindot lamang. Kung ihahambing natin noong mga panahon bago tayo magkaroon ng telepono, katakot-takot na malalaking wire muna ang i-install sa atin at bago pa tayo magkaroon ng telepono. Ngunit sa ngayon nakikita nyo wala nang mga wires na ginagamit na malalaki. Ito ay dahil sa silicone. Ang matatawag na kahit saan sa buong mundo, direkta nangyayari ito dahil sa silicone element na may 14 atomic number ng electrons and protons. Ito ay nasa periodic table ng elements. Ang silicon, nasa chips ito o microchips or semiconductor or integrated conductors. Lahat ito ay isa lamang na parehong nasa chips. Ang semiconductor or transistor na nasa silicon ang siyang tumutuka sa paglipat-lipat ng kuryente at signal upang maibigay ang tamang supply o voltahe na daloy ng power nito sa pamamagitan ng pagpaparis-paris ng electrons. Maaring pinakalakas na tulad ng paunang pagsaksak at maaring din naman napahina o kontrolin ang daloy ng naalinsunod lamang doon sa kailangan. Kung mapapansin mo, pag nag-charge ka sa what we call this, sa yung cellphone, 'di ba? Malaking kuryente ang ipapasok diyan sa cellphone, na maliit lang ang cellphone mo. Pero pagdating doon na ikaw ay pipindot ng mga apps, nakukontrol ang kanyang kuryente dahil sa tinatawag nito na mga elements na nagpaparis-paris o kaya yung
yung electricity o transistors na nagkakaroon ng pagpapares ayon lamang sa kailangan mo na ikaw ay pipindot diyan. Umabot din ng may 300,000 na switches ang isang maliit lang na cellphone, no? Reserve na nasa silicon nito. Pag ikaw magpindot, mag-off ka, off, on, off, on, off, on, dahil mayroon yan 300,000 na reserve na switches. Kaya, nasa maliit na silicon sa chips ay ang bagay na ito, ang silicon ay composed of 10 to 20 billion ng transistors na tinawag ko kanina, nabanggit ko kanina, katulad ng na sinabi ko na, opo. Paglipat-lipat nga po. Kaya, noong panahon, malaki po ang chips, no? Malaki. 90,000 millimeters, then bumaba ito, naging maliit pa ito ng konti, ng 70 millimeters, then naging 14, din ngayon, 12, ngayon na pinakamaliit, 2 na lang, millimeters na ngayon nga, ay ito ang pinaka-sophisticated na very tiny chips na ngayon nandyan sa chips na gamit natin. Subalit, bago pa man ang Taiwan, nagkaroon ng paggawaan dahil sa Taiwan ginagawa ang mga sophisticated microchips, paggawaan ng Taiwan na tinatawag ito na TSMC o Taiwan Silicon Semiconductors. Saan nila ito natutunan? Sa Amerika. Upang malaman natin ano ang gamit ng chips. Ang chips ay pinaka number 1 ngayon sa buong mundo sa teknolohiya na kailangan sa mga malalaking bansa. Ito ay ginagamit upang maisagawa ang mga electrical function ng iba't ibang larangan at upang mapalawak pa at mapalawak pa at ma-acquire ang paggabong pagunlad ng isang bansa sa larangan ng military. Ang military nangangailangan ng microchips for intelligence, microchips para sa mga sistemang kagamitan pandigma, maging sa mga pandagat, panghimpapawid at lahat sa larangan ng military upang ang geopolitical weapons o mga kailangan iparating o i-share o instruction etc. na nasa ibang lugar o malayong mga lugar ay nasasakupan nilang lugar, gaano man ito kalayo, sa isang pindot lamang sa chips ay ilalabas niya dahil sa silicon taglay nito ay matutugunan ang kailangan. Maging sa loob ng tahanan, mga kagamitan na parang tila magic na sa isang pindot ay makakamit mo ang isang kailangan na hinahanap sa silicon chips o microchips, ang sinasabing nagpapatakbo ng buong mundo ng sa ating mga pangailangan, kahit sa ating pang-araw-araw. Ang mayroon nito ngayon ay ang most advanced at sophisticated microchip ay siyang namamayagpag at nangunguna ngayon buong mundo. Sino ang mayroon nito ngayon? Sino ang may hawak nito ngayon? Nangunguna ang US Intel, kung kaya't ang mga engineers ng Taiwan, bago pa sila nagkaroon ng TSMC sa Taiwan Silicon, tinatawag ang TSMC na Taiwan Silicon Semiconductors, pumunta sa US, nag-aral at nagtrabaho din sa mga kumpanya ng Intel at iba pa, at nang matuto, inalok ng kanilang presidente na umuwi sa kanila upang ang lahat na kanilang pangailangan, gusto nilang company, isusuporta ng Taiwan. Kung kaya't umuwi ang mga Taiwanese ayon pa sa Taiwan upang hindi matulad ng Japan ang kanilang kalagayan dahil ang Japan ay pinatungan ng 100% na tax, kaya tumigil sa pag-import ng chips. Ang natira na lang sa kanila ay ang isang kimikal na kailangan na sa paggawa ng chips. Yan ang nanatili ngayon na kailangan na ang Japan ay nag-i-export para mabuo
ang kailangan ng chemical ng isang chips. Sa madalit sabi, upang hindi sila matulad ng Japan, ang kailangan nila ay mag-join. Sabi ng Taiwan, mag-join na lang tayo sa Amerika. Kaya ang Taiwan ay gumagawa ng mga chips na gamit ng US at binibinta sa mga bansa kasama ng binibintahan ang China nung sinauna. Opo, advance ang teknolohiya sa larangan ng chips. For 60 years advance ang Amerika. Kaya hindi sila naging after sa protection ng mga chips na ito. Kung kaya't isang araw sa bibinta nila ng mga chips na ito sa China, isang araw ang China ay kumukonsumo ng malaking halaga. Pagdating sa mga microchips, bumibili sila. Ang Germany, bagamat mayroon silang manufacturer, ang fabs, ngunit hindi katulad sa US. Ang US ang pinaguriang skill king ng final system dahil nasa kanila ang importanteng ingredients ng design softwares, machines to make the chips in US. Kung kaya't may agreement ang Taiwan at ang US, sila ang gagawa ng chips, subalit ang design, machines ay galing sa US. Dati naman din ang software ay sa kanila, best in the world ang US. Kung ating titingnan, ito na ang bagong gasolina ngayon, ang chips. Kaya lamang nagkaroon ng problema ang karoon ng China kasi nagkaroon silang girian ng Amerika at China patungkol sa chips o microchips. Kaya nagkaroon silang Cold War, tahimik ang kanilang awayan, no? Nagulat dahil ang mga generals ng US isang araw nakita na lang nila sa radar na may pinapalipad na missile ang China gamit ang chips galing sa US na kanilang nabili at bininta naman ng US. Ang missile nito ay umiikot palibot sa buong mundo 5 times a mile in a second. Mahirap makita kasi through radar lamang ito. Kung kaya't nagutos ang US, i-block ang China. Wala nang binibinta sa China. Block. Kaya ngayon, hindi natin alam. Kaya pagdating sa gera, medyo tahimik. Ang delikado ay ang nuclear. Ang maaring mag-isip ng ibang paraan dahil hindi natatalo ang Amerika sa microchips na ito ay ngayon ang kinikilala sa buong mundo na kung sino ang mayroon nito, siya na ang pinakamagaling sa buong mundo. Kaya doon tayo pansamantala natatapos, no, sa ating Kaya lang i-prayer natin, no, na hindi sana ang mga katulad ng si Putin ng Russia o ng China, North Korea na magkaisip ng nuclear dahil talo sila pagdating sa chips, mag-iisip. Ayan ang binabantayan ng Amerika, mga ganon pangyayari. Kaya salamat muli sa pakikinig ng ating programa. Pagpalain tayo lahat. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. The hour of great mercy. At this time, our Lord